Magandang umaga mga ka-backyard. Okay, yan meron lang ako nabasa sa ating comment section. Sabi ni Niel Gapi Chops, yung mga planggana ko daw, try ko daw lagyan ng lupa. Kasi ginawa daw niya sa kanyang Gapi pond setup, nilagyan niya daw ng lupa. Then after mga ilang days, luminaw na daw. Tapos hindi mo na kailangan mag-water change. So naisip ko, pwede ko rin gawin dito sa ating farm. Kaya magta-try tayo dito sa isang batya na sinetup ko. Try natin lagyan ng lupa, ng buhangin, tapos ng halaman. Then, tignan natin after 24 hours kung ano ang mangyayari. So, ito, panoorin natin. Okay, mga ka-backyard, ayan. Kung makikita nyo, ayan, ito yung gagamitin natin. Nilipat ko na rito yung mga zola. Ayan. So, lalagyan natin ng lupa muna, itong ating napiling batya. Ayan, yan ay pure na soil. Yung land soil, kahit anong lupa naman pwede, basta yung yung malambot na lupa, yung matabang lupa para mabuhay yung mga halaman. Kasi diyan nila kukunin yung mga nutrients na nandito sa ating set up. So kailangan ng mga aquatic plants ng nutrients, kaya kailangan meron din tayong itatanim or ilalagay na lupa. Pagkatapos naman ng lupa, ito naman yung mga river sand. Yan, river sand yan, galing dito sa amin, sa river dito sa amin. Kumuha ko ng river sand. Yan, diyan ko ilalagay yan para mas yung tubig mas mabilis na luminaw, kasi pagka pure na lupa lang ang ilalagay natin, medyo matagal bago yan luminaw. Tsaka kailangan mo muna mag-water change. Ayan, kasi pag hindi ka nag-water change, talagang malabo yung tubig. Unlike dito, itong mga soil na yan, mga river sand na yan, yan yung makakatulong para luminaw yung tubig. Okay, pagkatapos kung may latag yung ating substrate, ayan, magtatanim na muna tayo ng halaman. So, tinanggal ko muna yung tubig para mas maitanim natin na maayos yung mga halaman. Kasi pag may tubig, mahirapan tayo magtanim kasi nga malabo yung tubig. Hindi natin makikita yung pagtataniman. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung tubig. Then yan, tinanim ko yung halaman. So yan, para makita ko kung saan ko sila banda itatanim. Yan, nagtanim na rin ako ng water lily. Kasi itong mga tinatanim ko, yan yung mga hydrilla. Yan. So ganyan lang ang pagtatanim. Napakadali lang magtanim. Itutusok mo lang siya dun sa substrate. Yan. Kailangan nakatusok ng maigi para hindi mabubunot pagka nilagyan natin ulit ng tubig. So yan, pagkatapos kong magtanim nito, ay lalagyan ko na ng tubig ulit ito, then wait natin yung 24 hours para makita natin yung result dito sa ating ginagawang project. Okay, mga ka-backyard. Ayan, ito na yung ating sinetup kahapon na batya. Ayan. Dati ang laman nito yung mga full gold na gapis. So nilipat natin sila dito, yung mga asola, nilipat din natin dito. Ayan, nandito lahat yung ating mga full gold na mga gapi. Ayan. So nilagyan natin ng styro box kasi hindi na sila kita dahil marami na masyado yung asola. Mabilis lang magparami ng asola. Ayan, nakita nyo naman yung ibang mga batya, ayan, mapupuno na rin. Mga pa lang to, mga 2 to 3 days pa lang. Simula nang nilagay yung mga asola. So mabilis, ito nga narito, kumpul-kumpul na. So ayan, ito yung ating sinetup kahapon na na batya. Ayan, nilagyan ko siya ng buhangin tsaka ng bato-bato. Kung makikita nyo, medyo lumilinaw na yung tubig. Ayan, lumilinaw-linaw na siya. Tapos tinaniman ko na rin ng halaman. Ito, gaya nitong water lily, tapos mga hydrilla. Hindi pa kita kasi yung hydrilla kasi medyo malabo pa yung tubig. Siguro mga after 3 days, ayan, magiging crystal clear na yung tubig dito. Ayan, effective nga. Legit yung suggest ni Sir Niel Gapi Chops. Ayan, Sir Niel, ayan ginawa ko yung suggestion mo. Ayan, effective naman dito sa akin. Then pagka okay yan, tatry pa ako ng iba pang mga batya rito kasi plan ko rin magtanim ng iba pang mga halaman. Gaya nito. Etong mga, nakalimutan ko lang yung tawag dito. Ayan Ito. So ito dito, pinaparami ko to rito.
Ayan. Gaya ito, dito meron din. Tanggalan natin ang tubig. Ayan. So yan, pinaparami ko sila rito pero gusto ko nakatanim din sila sa sa batya, gaya nun. Siguro magse-set up pa tayo ng isa pang batya, tapos ito naman ang itatanim natin. Tapos lalagyan din natin ng parang ganito ng setup siya na may tubig, ayan. Kasi ito mas mabilis silang dumami pagka nasa ilalim ng tubig. Ayan. So ayan, Sir Neil Gapi Chops, maraming salamat sa advice mo. Mukhang nag-work dito sa akin, dito sa batya na to. Then, pagka okay, naging maganda yung resulta, naging maganda yung resulta sa mga binibreed natin ng mga guppies. Ayan, unti-unti, lalagyan na natin ng lupa at buhangin niya para pwede na rin tayo magtanim ng halaman. At the same time, nagbibreed tayo ng mga guppies. So, double purpose. Ayan.